Hindi lahat ng himala ay bigla ang dumarating. Minsan ipinapadaan ito sa isang pulubi, isang tinapay at isang pusong marunong tumulong kahit walang-wala. Sa kwentong to makikilala natin kung paano ang Diyos kumilos sa paraang hindi inaasahan. Tinanggal ng manager ang factory worker na si Andres sa trabaho. Lumipas ang ilang araw, napaluhod ito sa kanyang harapan dahil ito pala ang kanilang CEO. Ang alingaw-ngaw ng makina ay bumubulong sa buong pagawaan. Isang walang humpay na kaluskos na nakabibingi. Nakakapagod. Sa bawat pag-ikot ng conveyor belt, ang pawis ay dumadaloy sa noo ni Andres. Sumusunod sa mga kurba ng kanyang muka bago tuluyang sumama sa kanyang asul na uniforme. Tahimik siyang nagtatrabaho, ang kanyang mga kamay ay sanay na sa paghawak ng mga pyesa. Ang kanyang mga mata ay matalim sa bawat detalye. 15 taon. 15 taon na siyang bahagi ng ritmong ito. Ang bawat tunog ng makina ay kabisado na niya. Andres! Ang boses ni Marco matulis tulad ng talim ng bagong labaha. Ang bawat salita ay parang suntok. Hindi kailanman nagpapalambot. Si Marco, ang manager, na ang katawan ay parang tansa na tuwid. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na butas na lagi naghahanap ng kamalian. Bakit gising ka pa, Andres? Akala ko ba alas 6 ng umagang tapos ng shift mo? Ang tono ni Marco ay puno ng pagtataka, pero may bahid ng panunukso. May tinatapos lang po ako, Sir Marco. Mahinahon ang sagot ni Andres. Hindi nag-angat ng tingin mula sa kanyang ginagawa. Ang isang bahagi ng makina ay nagbigay ng kakaibang tunog kanina. Isang bahagyang grind na hindi dapat naroroon. Alam niyang kailangan itong ayusin bago pa lumala. Tinatapos? Anong tinatapos? Hindi ba't dapat tapos na ang lahat bago pa matapos ang shift mo? Oras na para umuwi ka at matulog. May pamilya ka pa, hindi ba? Opo sir. Sir Marco. Pero ayoko pong iwanan ng trabaho nang hindi tapos. May konting problema po kasi sa machine number 3. Problema? Walang problema. Lahat gumagana ng maayos. Ikaw lang naghahanap ng problema, Andres. Ganyan ka ba talaga? Lagi may dagdag na trabaho kahit tapos ng shift mo. Ang boses ni Marco ay nagsimulang tumaas. Anong gusto mong mangyari? Magpabida? Gusto mong makita ng may-ari na masipag ka? Tumigil si Andres sa pagtatrabaho. Dahan-dahang inilapag ang hawak na wrench. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay kalmado, walang bakas ng galit o pagkadismaya. Hindi po, Sir Marco. Mahal ko lang po ang trabaho ko. At ayoko pong may makasira sa operasyon ng pabrika. Mahal mo ang trabaho mo? Humalakhak si Marco, isang tunog na parang basag na salamin. Ha! Sino ba nagmamahal sa trabahong ito? Tayo, mga alipin lamang dito, Andres. Hindi mo ba nakikita? Ang mga may-ari, sila ang nagtatamasa. Tayo nagpapawis para sa kanila. Kahit po ganun, Sir Marco, kailangan pa rin natin gawin ang tama. Tama? Ano ang tama? Ang tama ang pagsunod sa oras, ang pag-uwi sa oras, ang pagiging produktibo sa loob ng 8 oras, hindi sa 12. Sa tingin mo ba mas mataas ang tingin ko sa'yo dahil sa pagiging overtime mo? Hindi, Andres. Ang tingin ko sa'yo, isang taong hindi marunong magplano. Isang taong hindi marunong magtapos ng trabaho sa tamang oras. Bumuntong hininga si Andres. Alam niyang walang patutunguhan ang usapan. Si Marco ay laging ganito. Mahilig maghanap ng butas. Mahilig magbigay ng pahayag na puno ng poot. Sige po, Sir Marco. Uwi na po ako. Mabuti naman. At tandaan mo, Andres, ang disiplina ang susi sa tagumpay. Hindi ang pagiging overtime. Hindi ang pagpapanggap na masipag. Tumango si Andres. Humakbang siya palayo sa makina. Ang tunog at kalampag nito ay unti-unting lumalayo habang tinatahak niyang pasilyo. Sa kanyang pagdaan, nakita niya ang kanyang anino na humahaba sa semento. Tila isang mahabang buntot na sumusunod sa kanyang pagod na katawan. Lumipas ang mga araw. Ang bawat umaga ay pareho. Ang pagpasok sa pabrika, ang pagbati sa mga kapwa manggagawa na may ngiti, ang pagsisimula ng trabaho. Si Andres ay laging nasa oras, laging nakatapos ng kanyang kota.
laging handang tumulong sa sinuman. Ang kanyang katahimikan ay tila isang bukal ng lakas. Ang kanyang dedikasyon ay hindi matatawaran. Isang hapon, habang nagpapahinga sa cafeteria, lumapit si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay mas matalim pa kaysa dati. Umupo siya sa tapat ni Andres. Ang tunog ng upuan ay gumuhit sa sahig. Andres, may kailangan tayong pag-usapan. Opo, Sir Marco. Tungkol po saan? Tungkol sa iyo at sa iyong performance. Kumunot ang noo ni Andres. Hindi niya inaasahan ito. Sa tingin niya ay wala siyang ginagawang masama. Sa akin pong performance? Sa tingin ko po, wala naman ako naging problema, sir. Walang problema? Sa tingin mo? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo, Andres? Ang iyong pagiging masyadong masipag. Napanganga si Andres. Masipag? Masama po ba yun, Sir Marco? Masama akong sobra. Masama akong nagiging dahilan ng inggit. Masama akong ginagawa mong ikumpara ang ibang manggagawa sa'yo. Hindi mo ba nakikita na nagiging banta ka sa ibang tao? Banta? Hindi ko po maintindihan, Sir Marco. Naririnig ko ang mga bulungan, Andres. Ang mga tao nagsisimula magreklamo. Bakit daw ikaw lang ang laging overtime? Bakit daw ikaw lang ang laging nagpapabida? Hindi mo ba naiisip na nakakasira to sa moral ng grupo? Pero, Sir Marco, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At kung minsan, kailangan po talaga ng dagdag na oras para matapos ang isang bagay ng maayos. Walang kailangan ng dagdag na oras kung ginagawa mo ng tamang trabaho mo sa loob ng 8 oras. Hindi mo ba naiintindihan ang konsepto ng efficiency, Andres? Ang pagiging epektibo sa loob ng itinakdang panahon. Ikaw nagbibigay ng masamang halimbawa. Nagbibigay ng masamang halimbawa? Ang boses ni Andres ay nagsimulang manginig. Hindi niya maintindihan kung bakit siya sinisisi sa kanyang kasipagan. Oo. At hindi lang yan. Meron ka pang ugali na masyadong mapagtanong. Masyadong mapagbigay ng suwestyon. Sa tingin mo ba mas alam mo ang dapat gawin kaysa sa akin? Sa manager mo? Hindi naman po, Sir Marco. Nagbibigay lang po ako ng idea. Kung may nakikita akong paraan para mapabuti ang proseso. Idea? Idea mo? Ikaw isang factory worker. Nagbibigay ng idea sa akin? Alam mo, Andres, wala ka sa lugar para gawin yun. Hindi mo trabaho ang mag-isip ng mga improvement. Trabaho ko yun. Trabaho ng mga nasa itaas. Pero, Sir Marco, kung makakatulong po sa pabrika, walang pero, Andres. Ang trabaho mo'y sumunod. Sumunod sa mga utos. Hindi magtanong, hindi mag-isip. Hindi magbigay ng suwestyon. Ang trabaho mo, gawin mo kung anong sinasabi ko. At sa tingin ko, hindi mo na nagagawa yan ng maayos. Tumahimik si Andres. Ang kanyang puso ay kumalabog. Isang mabilis na dagundong sa kanyang dibdib. Nagsimula na siyang makaramdam ng takot. Kaya nga, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na tono. Napagdesisyonan ko na kailangan nating maghiwalay ng landas. Maghiwalay ng landas? Napakurap si Andres. Ibig sabihin niyo po ba niyan? Tinatanggal niyo ako? Tama, tinatanggal kita, Andres. Sa bisa ng aking kapangyarihan bilang manager at sa kabila ng iyong pagiging masyadong masipag, kailangan kong gawin to para sa kabutihan ng buong pabrika. Kailangan natin ng mga tao na sumusunod. Hindi mga taong nagtatanong, hindi mga taong nagpapabida. Bumangon si Andres, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pero Sir Marco, 15 taon na po ako dito. Mahal ko po ang trabaho ko. Paano po ang pamilya ko? Paano po ang mga anak ko? Hindi ko problema yon, Andres. Problema mo yon. Ang problema ko, ang pagpapatakbo ng pabrika ng maayos. At sa tingin ko, ikaw ay nagiging balakid. Balakid? Dahil sa kasipagan ko? Dahil sa kagustuhan ko mapabuti ang trabaho? Dahil hindi ka po marunong sumunod. Dahil hindi ka marunong manatili sa iyong lugar. Ngayon, Andres, kunin mo na ang iyong mga gamit at huwag ka nang magpakita dito bukas. Ang huling salita ni Marco ay parang hampas ng latigo. Dumampi sa mukha ni Andres. Tumalikod si Marco, naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at walang pagsisisi. Naiwan si Andres. Nakatayo sa gitna ng cafeteria. Ang ingay ng mga makina ay tila bumulong ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay nanlabo
At bago pa man niya namalayan, ang isang patak ng luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Sa pabrika patuloy ang buhay. Si Marco ay mas naging mayabang. Ang kaniyang mga tagumpay ay tila mas lalong nagpapalaki sa kaniyang ego. Isang umaga habang nag-i-inspeksyon ng mga makina, napansin niya ang isang kakaibang tunog. Isang bahagyang clunk na hindi dapat naroon. "Anong nangyayari dyan?" tanong niya sa isang manggagawa. Sir Marco, mukhang may problema po sa makina number 3. Kanina pa po ganyan eh. Hindi po namin alam kung anong gagawin." Napakunot ang noo ni Marco. Makina number 3. Ito ang makinang sinasabi ni Andres na may problema bago pa siya tinanggal. Pinawalang bisa niya yun noon. Sinabing si Andres lang ang naghahanap ng butas. Bakit hindi nyo inaayos? Hindi ba kayo marunong? Sinubukan na po namin sir pero mukhang malalim po ang problema. Kailangan po ng bihasang mekaniko. Lumipas ang mga araw. Ang clank ay naging grind. At pagkatapos ay naging isang malakas na bang. Huminto ang makina number 3. Tuluyan itong nasira. Ang produksyon ay bumaba ng husto. Ang mga order ay hindi natatapos sa oras. Ang bawat minuto ng pagtigil ng makina ay katumbas ng libu-libong piso na nawawala. Napilitan si Marco na tawagan ng head office. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Sir, may malaking problema po tayo sa pabrika. Nasira po ang makina number 3. Hindi po namin magawa. Kailangan po ng mabilisang aksyon." "Ano? Nasira? Paano nangyari yan?" Ang boses sa kabilang linya ay matigas, puno ng otoridad. "Hindi po namin alam, sir. Bigla na lang po." "Bigla? Hindi mo ba ginawa ang trabaho mo, Marco? Hindi mo ba ini-inspeksyon ang mga makina?" "Ginagawa ko po, sir, pero hindi po namin nakita na ganito kalala ang problema." "Kailangan ko makita yan, ngayon din. Darating ako sa pabrika sa loob ng 1 oras. At siguraduhin mong may solusyon ka sa akin, Marco. Dahil kung wala, may malaking problema ka." Ang klik ng telepono ay parang tunog ng paghatol. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Ang CEO ng kumpanya ay darating. Hindi lang basta CEO. Ang CEO na halos hindi nagpapakita sa publiko. Ang misteryosong pinuno na nagmamay-ari ng lahat ng pabrikang ito. Ang sabi-sabi ang CEO ay isang henyo na nagtatago sa likod ng kortina, na laging may malalim na dahilan sa bawat desisyon. Si Marco ay naglakad-lakad sa opisina. Ang kanyang noo ay pinawisan. Paano niya to sasabihin? Paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon? Ang kanyang reputasyon ay nakasalalay dito. Makalipas ang 1 oras, isang itim na sasakyan ang pumasok sa bakuran ng pabrika. Ang mga manggagawa ay nagtinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Sino ang darating? Bakit ganito kaimportante? Bumaba ang isang lalaki mula sa sasakyan. Nakasuot to ng simpleng puting polo shirt at itim na pantalon. Walang bakas ng kayamanan o kapangyarihan sa kanyang panlabas na anyo. Ang kanyang buhok ay maikli. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalas. Niyaya ni Marco ang lalaki papasok sa pabrika. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Ang mga manggagawa ay nagbigay daan. Ang kanilang mga mata ay nakasunod sa bawat kilos ng lalaki. "Sir, ito po ang makina number 3. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin." Lumapit ang lalaki sa makina. Hinawakan niya ang metal. Tila pinakikinggan ang ng natitirang kuryente. Ang kanyang mga mata ay gumala sa bawat paligid. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa mga tornilyo at piyesa. "Ito ba ang makinang sinabi ni Andres na may problema?" Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado. Napanganga si Marco. "Andres? Paano niyo po nalaman ang tungkol kay Andres?" Humarap ang lalaki kay Marco. Ang kanyang mga mata ay tumitig. At sa mga sandaling yun, tila bumagal ang oras. Ang buong mundo ay tila nawala at ang tanging naroroon ay ang titig ng lalaki at ang nanginginig na katawan ni Marco. "Ako si Andres," sabi ng lalaki. Ang mga salita ay parang boom ng kulog. Sumabog sa tenga ni Marco. Narinig niya ang bawat pantig, ngunit hindi niya maintindihan. "Andres?
ang factory worker, ang tinanggal niya. Andres? Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Oo, Marco. Ako si Andres. Andres de la Cruz, ang CEO ng kumpanyang ito. Pagkatapos nito ay inalis ni Andres ang salamin at face mask na nakatakip sa kanyang muka. At itinama ang boses niya. Ang mundo ni Marco ay tila gumuho. Ang mga pader ng pabrika ay tila umikot. Ang tunog ng mga makina ay tila naglaho. Ang kanyang utak, pilit na pinagsasama ang mga piraso ng impormasyon, ngunit hindi niya magawa. Paano po nangyari to? Pamilya ko nagmamay-ari ng kumpanyang ito, Marco. Nagpasya ako magtrabaho bilang isang ordinaryong manggagawa para maintindihan ang operasyon mula sa ibaba. Para malaman kung ano ang tunay na nangyayari, kung ano ang nararamdaman ng mga tao. At para makita kung sino ang tunay na nagtatrabaho at sino ang hindi. Ang bawat salita ni Andres ay parang suntok sa tiyan ni Marco. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi po maaari. Hindi maaari? Bakit hindi? Dahil tinanggal mo ako? Dahil sa tingin mo mas mataas ka kaysa sa akin? Dahil sa tingin mo mas alam mo ang lahat? Ang boses ni Andres ay hindi tumaas, ngunit ang bawat salita ay puno ng kapangyarihan. Ito ang boses ng isang tao na may kontrol, isang tao na may otoridad. Hindi ang boses ng isang ordinaryong manggagawa. Ang makina number 3 na to, Marco. Sinabi ko na sa'yo na may problema. Pero pinawalang bisa mo. Sinabi mong ako ang naghahanap ng butas. Sinabi mong ako nagpapabida. Ngayon, tingnan mo ang resulta. Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan. Ang kanyang mga mata ay lumaki, puno ng takot. Ang mga manggagawa, Marco, sila ang puso ng kumpanyang ito. Sila ang nagpapagal. Nagpapawis para umunlad tayo. At ikaw nagpapahina sa kanila. Ang iyong pagiging mapagmataas. Ang iyong kawalan ng pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap. Ang iyong pagtanggi sa kanilang mga ideya. Yan ang nagpapahina sa kumpanya. Napaluhod si Marco. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na dumampi sa semento ay isang mahinang thud. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay magkasama. Tila nagmamakaawa. Patawarin niyo po ako, Sir Andres. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsisisi. Hindi mo alam? O ayaw mong malaman, Marco? Ayoko pong mawala ang trabaho ko, Sir Andres. Hindi ko po kayang mawala ng trabaho. May pamilya po ako. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang luha ay nagsimulang dumaloy. Tumingin si Andres sa nakaluhod na si Marco. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Walang bakas na galit o paghihigante. Tanging pagkabigo at kalungkutan ang makikita sa kanyang mga mata. Ang pamilya mo, Marco, hindi ko problema. Problema mo yan. Hindi ba yan ang sinabi mo sa akin? Mas lalong humikbi si Marco. Opo, sir. Opo. Pero nagkamali po ako. Nagkamali po ako sa inyo. Nagkamali po ako sa lahat. Ang kapangyarihan, Marco, hindi lamang tungkol sa posisyon. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginagamit ang impluensya mo. Kung paano mo pinapahalagahan ang mga tao sa ilalim mo. Kung paano mo pinapakinggan ang kanilang mga boses. Kahit gaano pa kahina. Kung paano mo inuunawa ang kanilang mga problema. Kahit gaano pa kaliit. Opo, Sir Andres, naiintindihan ko na po. Pangako po, magbabago po ako. Bigyan niyo lang po ako ng isa pang pagkakataon. Tumingin si Andres sa paligid. Ang mga manggagawa ay nakatayo. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa eksena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pagkabigla. Ang isang pagkakataon, Marco, ay isang pribilehiyo. Hindi isang karapatan. At sa tingin ko, marami ka nang nasayang na pagkakataon. Sir Andres, please. Mahawa po kayo. Kung ano po ang gusto niyo gagawin ko po. Babayaran ko po kayo sa lahat ng nawala sa inyo. Babalik po ako sa pagiging manggagawa kung yan ang gusto niyo. Ang problema, Marco, hindi pera. Ang problema, ang pagkatao mo, ang iyong pagiging tao. Bumuntong hininga si Andres. Yumuko siya at sa isang kilos na ikinagulat ng lahat.
Hinawakan niyang balikat ni Marco. Tumayo ka, Marco. Dahan-dahang tumayo si Marco, ang kaniyang katawan ay nanginginig pa rin. Hindi ko kailangan ng pera mo at hindi ko rin kailangan ng paghigante. Ang kailangan ko ay ang pagbabago. Pagbabago sa sistema, pagbabago sa pag-iisip. At sa tingin ko hindi ikaw ang tao na makakapagdala ng pagbabagong yun. Pero Sir Andres, ang makina number 3 na to, sabi ni Andres, muling tumingin sa nasirang makina. Isang simbolo. Simbolo ng kawalan ng pagpapahalaga. Simbolo ng pagpapabaya. At simbolo ng kung ano ang mangyayari kung hindi natin pinapakinggan ang mga taong nakakakita ng problema kahit gaano pa sila kaliit. Anong gagawin niyo po sa akin, Sir Andres? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay isang bulong. Hindi kita tatanggalin, Marco. Pero hindi ka na magiging manager dito. Mayroon akong mas maganda posisyon para sa'yo. Isang posisyon kung saan matututo ka. Matututo kang makinig, matututo kang magpahalaga, at matututo kang maging isang tao. Anong posisyon po yan, Sir Andres? Magsisimula ka ulit bilang isang ordinaryong manggagawa sa pinakamababang posisyon, at sa tuwing may nakikita kang problema, gusto kong ikaw mismo mag-ayos. Gusto kong maranasan mong bawat hirap. Gusto kong maranasan mong bawat pagod. At gusto kong matuto ka na ang bawat tao sa kumpanyang ito ay mahalaga. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ordinaryong manggagawa? Manager na siya. Pero Sir Andres, hindi po ba yun masyadong mababa? Mababa? Sa tingin mo ba mababa ang pagiging manggagawa, Marco? Ang pagpapagal, ang pagpapawis, ang paggawa ng isang bagay mula sa wala. Yan ang pinakamataas na uri ng trabaho, Marco. Yan ang pundasyon ng lahat. At kung hindi mo kayang pahalagahan yan, hindi ka karapat-dapat na maging manager. Ang katahimikan ay bumalot sa buong pabrika. Ang mga manggagawa ay nakikinig sa bawat salita. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pag-asa. Ngayon, Marco, sabi ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Simula mo na ang pag-ayos sa makinang ito. At sa bawat tornilyo na iyong hihigpitan, sa bawat pyesa na iyong papalitan, tandaan mo na ang bawat detalye ay mahalaga at ang bawat tao ay may halaga. Tumingin si Marco sa makina pagkatapos ay kay Andres. Ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong emosyon, gulat, pagsisisi, at isang bahagyang pag-asa. Tumango siya dahan-dahan. Opo, Sir Andres, gagawin ko po. Tumingin si Andres sa paligid sa mga manggagawa. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng isang ngiti. At kayong lahat, sabi ni Andres, ang kanyang boses ay lumakas. Simula ngayon, ang bawat suggestion ay pakikinggan. Ang bawat problema ay ayusin. Ang bawat isa sa inyo ay mahalaga. Dahil kayo ang kumpanya, kayo ang dahilan kung bakit tayo lumalago. Ang isang mahinang gasp ay narinig. Pagkatapos sa isang malakas na cheer, ang pumuno sa pabrika. Ang mga manggagawa ay nagpalakpakan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa. Ang isang bagong pag-asa ay tila bumulong sa bawat sulok ng pabrika. Si Andres ay tumalikod, naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Bago siya sumakay, lumingon siya kay Marco na nagsisimula na mag-ayos sa makina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. At Marco, sabi ni Andres, huwag mong kalimutan, ang kapangyarihan ay hindi sa pagiging nasa itaas. Ito ay sa pagiging makatao at sa pagiging inspirasyon sa iba. Pumasok si Andres sa sasakyan at ang itim na sasakyan ay dahan-dahang umalis sa bakuran ng pabrika. Naiwan si Marco nakatayo sa tabi ng nasirang makina. Ang tunog ng mga makina ay bumalik sa kanyang tenga, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang bagong pag-asa at isang bagong pag-unawa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw. Hindi na nanginginig, kundi may bagong determinasyon. Ang bawat clank at whir ay tila bumulong ng isang bagong simula. Sa bawat mabuting gawa, may grasya. Sa bawat pusong tapat, may gantimpalang higit sa inaasahan. At sa kwentong to, pinatunayan ng Diyos na kahit sa gitna ng kawalan may pag-asa. Dahil sa kabutihan, siya ay laging gumagawa ng daan.